Sabihan mo na lang, brother, baka may mo po, tapos tumambay yung Oo. Ano nangyari dito? Appeal. Yan. Gapil ako. Kapit yan, no? Okay, sige. Yung mga gustong umakit sa live. May babaril sa inyo po. O, yan mo lang. Sige lang. Dito lang kamo. Dito ako sa Buskalan. Sige lang. Barilin lang kamo ko kung kailan nila gusto barilin. Walang problema. Sige lang, brother. Sige lang. Ang mga gustong bumaril sa akin, welcome kayo na bumaril sa akin kahit kailan nyo gusto. Basta ako nandito lang sa Buskalan. Kung gusto nyo akong patayin, nandito lang ako. Ha? Alam nyo na kung saan ako. Alam nyo na. Basta, yan lang. Ganun lang. Ganun lang. Mahirap magsalita eh. Sige. Yung mga gustong umakit sa live, welcome kayo. Andito sa baba yung option para mag-request na umakit sa live. Gifting suspended. Bakit daw? Live visibility restricted. Bala kayo. Hanggang December 30 daw. Okay, bala kayo dyan. Lagi naman ganyan. Lagi naman ako restricted. Wala namang bago eh. Ewan ko rito kay TikTok. Makita lang yung pagmumukha ko. Galit na kagad sa akin eh. Si TikTok sobrang allergic sa mukha ko eh. Makita lang yung mukha ko. Biglang suspended na kagad yung ano man eh. Magandang araw sa inyo, Pilipinas. Magandang araw sa inyo, Facebook. Magandang araw sa inyo, TikTok. Nandito ako ngayon sa Buskalan. Makita nyo lang muna sandali kung nasaan ako. Napakaganda nitong lugar na to. Napakaganda nitong lugar na to. Gusto ko sanang ganito kataas eh. Pwede kaya to? Saan dali lang. Iayos ko lang muna sandali. Baka pwedeng ganito kataas kasi. Kaya naman siguro ng ganito kataas. Kaya naman siguro. Yan. Ganito kataas dapat eh. Kaya mo na ayusin ko lang muna sandali. Titignan natin kung kaya ba. Titignan natin kung kakayanin. Dali. Buka ko lang muna ayusin to. Okay, testing natin ngayon kung kakayanin. Okay. Okay. Yan. Pinagpatong-patong ko na to. Para lang makita ninyo kung gaano kaganda yung view dito. Nasa Buskalan ako ngayon. Nasa Buskalan. Tapos meron ako dito ng dalawang bote. Ay, hindi yata kaya. Dalawang bote. Dalawang bote. Ayan. May dalawang bote ako rito. Yan dalawang bote ngayon yan. Ganyan gagawin kong tungtungan para sa live. Oh. Tungtungan ngayon niya para sa live. Ay, hulog. Oy, hulog. Brother, ay ito tayo dyan. Appeal approve. Okay, na-approvean daw appeal ko. Okay, maganda. Dito. Yan, sakto, dadali ko. Okay, napakalamig dito. Napakalamig. Dali mo, magja-jacket lang muna ako. Malamig masyado rito. Yung mga pipila dyan sa live dito sa TikTok, welcome kayo na pumila. Magre-request lang kayo na umakit sa live. Grabe, napakalamig dito. Ayos. Okay, mga gustong umakit sa live, welcome kayo na pumila. Ayun, ito na, meron na. Okay, connecting na. Napakasarap ng buhay. Teka lang, lalakasan ko lang sandali. Brother, good afternoon. Tagasan ka? Hindi po, babae po ako, Pangasinan. Ay, babae, Pangasinan. Okay, kakagaling ko lang dyan. Ano tanong mo, sister? Ay, kamusta po kayo at saka Happy New Year pala kuya. Happy New Year, hello. Flex ko kayo ngayon. Andito ako ngayon sa Buskalan. Taas lang banda ng Sagada.
Taas lang banda ng Sagada, nasa Buskalan ako. May rice terraces din sila dito eh. Papakita ko sa inyo. Dali. Ito, rice terraces nila. Nakikita niyo yung rice terraces nila. Napakaganda, no? Sabi nga na iba, daming kape dyan. Kuya Chi, oh, maraming kape rito. Hindi lang kape, marami rito. Basta marami rito. Anyway, sige. Anong tanong mo, sister? Teka po. Teka, kaya kunin ko lang yung notebook. Yung tanong ko. Sige pa po. Halika na. Ano? Yes. Stefan! Alis ka dyan, Max. Anong tanong mo, sister? Teka lang kaya. Sige pa lang. Pinapalang ko yung notebook ko. Okay, sige. Mag-aantay kami lahat. Yung tanong ko po yan. Tungkol sa... Brother, hello. Brother! Dali lang, baba muna kita sandali lang. Mabilis lang, brother. Mukhang nagmamaneho ka naman eh. Okay. May pumasok kasi dito. Okay, sige, sister. Go, tuloy. Tungkol po sa free will. Okay. Nakalagay po kasi. Kung free will ang dahilan ng lahat ng bagay o buhay sa mundo, bakit kailangan magdusa ng mga inosente? Halimbawa po, pinili ni Adan at Eva ang prutas pero pati buong sangkatauhan damay. At sa modern justisya, bakit hindi mo pwedeng parusahan ang anak sa kasalanan ng magulang? Kasi may free will. Yun ang dahilan. Kasi may free will. Tanong mo, tulad ng bawa nung sumalangsang si Adan. 'Di ba? Free will yung ginamit nila dun eh. Choice nila yun na sumalangsang. Tapos sa tanong mo, bakit hindi pwedeng pagdusahan ng anak yung kasalanan ng magulang? Kasi nga may free will. Doon lang sa konsepto na kung sino gumawa ng kasalanan, problema niya yun. Pero merong ang tawag nadadamay. May nadadamay. Bawa, yung buntis, nag-yosi-yosi, nag-inom-inom, sinusuntok niya yung tiyan niya. Paglabas ng bata, may posibilidad na may diferensya yung bata. Merong nadadamay. Parang halimbawa lang, nagmaneho ka dahil sa free will mo, nagmaneho ka ng lasing, nakabangga ka ngayon, di nakadamay ka ngayon sa kalokohan na ginawa mo. Dahil sa free will yun. Hindi naman yun eh. Hindi naman siya sa konsepto na inosente yung nadadali. Hindi puro ganun. Nakadepende yan sa kung sino lang ang madadamay. Doon nagkakatala yan, sinong madadamay. Ayan, ang masasabi ko dyan, hindi automatic na inosente agad ang biktima dyan. Kasi merong mga iba, yung mga kalokohan nila, sila rin mismo nadadali na sarili nilang kalokohan. Hindi naman sila inosente dahil sila gumawa ng sarili nilang kalokohan. Minsan, yung kasama din nila, nagago rin, nadadamay din sa kalokohan nila. Ayun, hindi automatic na ang target ng kung ano man ang mangyayari, puro mga inosente. Hindi ganun. Doon na ngayon pumapasok yung tsamba. Oo, may free will, pero meron ding tsamba. Na merong tao na gumamit ng free will niya sa kalokohan, ikaw naman dahil malapit ka ron sa tao na yun na gumamit ng free will niya sa kalokohan, nadamay ka, ang tawag doon tsamba. Yan ang sagot ko ron. Kuha mo? Opo. Tapos meron pa po, Mm. paano po mas mataas yung moralidad ng tao ngayon sa ganyang usapin? Bakit po mas mababa ang standard na tinatanggap noon? Anong ibig mo sabihin mas mababa yung standard na ginamit ng Diyos noon? Ibig ko po sabihin parang standard na ginamit ng Diyos noon katulad po sa, di ba nagkasala si Adan at si Eva, kumain po sila bawal na puno yung prutas. Pero kahit gano'n na nagkasala po sila is binigyan pa rin sila ng habag ng Diyos. Kumbaga, binigyan pa rin sila, kahit pinalaya sila sa Garden of Eden, binigyan pa rin sila ng damit para hindi sila maging kahihiyan. Mm. Saan doon yung mababang standard? Parang ibig ko sabihin yung mababang standard po is yung sa awa. Noon po parang madali pong maawa ang Diyos dahil kahit gaano kalaki yung kasalanan. Pero ngayon, kahit na konting pagkakamali lang po parang kasumpa-sumpa. Kumbaga, noon po ang Diyos, hindi niya po tinitignan kung malaki o maliit yung kasalanan. May kapatawaran pa rin po. Hirap po sa tao magbigay ng standard na kailangan katulad sa konsepto ng kapatawaran. Parehas lang naman. Hindi naman parang mababa ang standard doon, mataas ang standard. Hindi naman parehas lang. It's the same banana. Yung nagkakasala sa isa, hindi nagkakasala sa iba, makasalanan ka pa rin. Parehas lang. Hindi ka pa hinahatulan agad-agad ngayon sa buhay na ito
hindi ka naman agad-agad hahatulan dito sa buhay na to. Katulad lang din nung kay Adan dati. Dati, sabi, walang pagsalang mamamatay ka. Totoo naman, nangyari na, hiwalay sila sa buhay ng Diyos. Buhay pa rin naman sila. Hindi naman automatic na pagka kumain kayo ng prutas, patay ka kagad eh. Hindi naman ganun eh. So kung paano noon, ganun pa rin naman hanggang ngayon. Hindi naman dahil nagkasala ka ngayon, patay ka kagad. Hindi dahil nagkasala ka ngayon, impyerno ka na kagad. Binibigyan ka pa ng pagkakataon to redeem yourself in the future. Hindi ko nakikita siya as dati mababa standard, ngayon mataas ang standard. Sa akin parehas lang eh. It's the same banana. Kung paanong dati, kumain sila ng prutas, hindi sila namatay, hindi sila agad-agad na hinatulang papunta ng impyerno, ganun pa rin naman hanggang ngayon. It's the same banana. Tingnan mo ngayon, hinahayaan ka lang ng Diyos kahit anong gusto mong gawin. Bala ka. Kung ano trip mo, magagawa mo. Kahit masama yan o mabuti yan, bala ka, magagawa mo lahat ng trip mo. Tapos pagkatapos nun, pagdating sa paghuhukom, doon na ngayon yung pagkatapos mong mamatay, o kung abutan ka man ng paghuhukom, o kung ano man ang mangyari, basta doon sa paghuhukom, pagkatapos ng buong buhay mo, isa-summarize ngayon yan, doon na ngayon nahatulan lahat ng bagay. Parehas pa rin. Katulad lang din ng dati, kung paanong dati hinahatulan lahat ng bagay, pagkatapos mong mabuhay, ganun din naman ngayon, parehas lang. Kung yan? Opo. Hmm. Ito naman po patungkol po sa Bible. Naniniwala po po kayo sa rapture? Tayong maon. Sige. Ulit, sister. Sorry. Ay, ano po, tungkol po sa Bible po. Naniniwala po kayo sa rapture po ya? Sa rapture po. Doon na papasok yung pananampalataya. Kung pinaniniwalaan mo yung bagong tipan na si Kristo ang Mesaya, siya ang nagsabi nun eh. Kung pinaniniwalaan mo yung bagong tipan, pero kung ang pinaniniwalaan mo naman lumang tipan, ang sabi may darating daw na Mesaya tapos may paghuhukom. Hindi ko alam kung merong rapture doon sa lumang tipan, pero nasa bagong tipan kasi yung rapture, kukunin ng Diyos lahat ng mga banal niya. Merong sinabi sa bagong tipan si Judas na Tadeo, hindi yung Judas na Iscariote, na ang sabi si Kristo daw ika-ibabalik na may laksa-laksang banal. Na sinasabi daw ikayon sa lumang tipan, hindi sa lumang tipan specific pero merong isang propetang nagsabi nun sa lumang tipan. Kung hindi ako nagkakamali, si Elias ba ang nagsabi nun o si ikapito sa lahi ni Adam? Si, anong pangalan nito? Yung lolo sa tuhod ni Noe. Nakalimutan ko kung anong pangalan niya. So ayun, merong binabanggit dun. Kung naniniwala ka sa bagong tipan, kasama yun sa mga kailangan mong paniwalaan. Kung sakali po kasi meron din pong binabanggit doon na Mark of the Beast, yung 666 po na sinabi na pagdating daw po ng Panginoong Jesucristo lahat daw po ng hindi magpapatatak maliligtas. Kumbaga kung sino ang magtiis hanggang wakas maliligtas. At kung hindi naman po magpapatatak, hindi makakabili, hindi rin makakapagbenta. Kung sa inyo po pananaw, kayo po ba, gagawin niyo po para po mapait kayo o magawa niyo po yung mga material na bagay na ginagawa natin, magpapatatak po ba kayo o titiisin niyo na lang po hanggang maligtas po kayo? Sa ngayon, theoretical, hypothetical din ang tanong mo kasi hindi pa naman nangyayari yung pagtatatak na yun 'di ba? Pag nakita ko lang nangyari yun, syempre obviously hindi ako magpapatatak. Kasi nakita mo na yung binabanggit doon sa nakasulat sa Biblia tapos hindi ka pa rin naniniwala. Weirdo na yun para sa'yo, para hindi ka pa maniwala kasi nakita mo na nga yung nangyayari. Pero ngayon, ang masasabi ko diretso, habang hindi pa nangyayari yan, ang masasabi ko diretso, hindi ako magpapatatak. Ngayon, nasasabi ko ng diretso. Pero in the future, syempre, hindi mo naman alam kung ano ilalabas ng susunod na araw eh. Kaya tinan mo, katulad ni Pedro, di ba? Nagsasalita ng tapos. Ang sabi niya, hindi kita pagkakalulu, Panginoon. Hindi kita itatanggi, Panginoon. Sabi sa kanya ni Kristo, sa makaikatlong tilaok ng manok, itatanggi mo ako. Tapos, nangyari nga talaga. Sa makaikatlong tilaok ng manok, itinanggi talaga niya si Kristo. Mahirap magsalita ng tapos. Ngayon, magsasalita ako ng tapos kasi hindi pa nangyayari yan. Pero pagka nangyari na, doon na ngayon magkakatalo. Sige, maya. Yan ang masasagot ko ron. Bakit po kaya, kung sa inyo lang po, base lang po sa opinion, natingin po kaya nabanggit or na-vision po sa revelation na kapag hindi nagpatatak yung mga tao pag dumating na po ang Panginoon, lahat po ng may tatak, sigurado po sa impyerno na. At yung mga hindi naman po nagpatatak, bagamat maghihirap po sila ng lubusan. Yun po yung malimos. Wala akong nabasang diretso na. Diretso, wala akong nabasang lahat ng nagpatatak siguradong sa impyerno na.
Wala akong nabasang ganun. Kasi you have to put into consideration yung mga tao na hindi naman nagbasa ng Biblia at walang malay dyan. Halimbawa, yung mga taga North Korea, wala silang malay dyan eh. Dun sa ibang parte ng Africa, wala silang malay dyan. Alam mo yung ang daming parte ng mundo na walang malay sa Biblia. So kung makapagpatatak man sila at dahil nauna yung konsepto ng pagtatatak kaysa sa konsepto ng Biblia dun sa lugar nila, hindi ako naniniwalang ganung kalupit ang Diyos para alam mo yun, basta na lang diretso sa impyerno kahit wala silang malay sa nangyayari. Hindi ako naniniwalang ganun. Siyempre nakabase pa yun doon sa overall na kinabuhay mo bilang tao. Yun ang masasabi ko ron. Kasi wala naman ako nabasa sa Biblia na lahat ng mga nagpatatak diretso sa impyerno. Wala akong nabasang ganun eh. Kumbaga, parang ang konsepto nun, minus points yun, alam mo na, kung alam mo. Ganun yung konsepto. Kung alam mo na, alam mo hindi ka dapat magpatatak, nagpatatak ka pa rin because of whatever reason. Siguro dahil sa takot mo o dahil may pamilya ka, ganun. Bahala ka na kung ano man ang trip mo. Pero, alam mo yun, pero hindi ako naniniwalang ang Diyos sobrang tindi ng kalupitan para wala kang malay sa nangyayari. Nagpatatak ka lang para makakain ka at yung mga anak mo. Tapos biglang diretso ka na sa impyerno nung wala ka man lang kamalay-malay, diretso ka pala sa impyerno. Gets mo yun? Kailangan mo rin kasing makuha yung kailangan mong makuha yung ideology na ang Diyos hindi ganun kalupit. Hindi siya ganun kalupit para wala kang kamalay-malay, papupuntahin ka sa impyerno, tas, alam mo yun, inosente ka na, alam mo yun, hindi pala inosente, I will say ignorante. Ignorante. Wala kang kamalay-malay na may pagtataktak dito, ang sabi daw, makakakain ka kapag ka nagpatatak ka. Okay, ikaw naman, si patatak ka naman. Di ba? Hindi mo naman alam, malay mo ba? O tapos ngayon, pagdating pala ng pag-ukom, biglang, hindi, nagpatatak ka, diretso ka sa impyerno. Sabihin lang sa'yo ng tao na, uy, Diyos, hindi ko naman alam na ganun pala yun. Malay ko ba? Kung alam ko lang, di sana nabigyan ako ng option. Ganun, nakuha mo yan? Kuha mo yan, sister? Ganun. Hindi ganun katangaan, Diyos. Hindi rin siya ganun kalupit. Sige, follow-up question. Tanong pa ako pero hindi na po patungkol sa Biblia. Iba na po. Sige. Lang po. Okay. Naniniwala po ba kayo sa toxic theory, kuya? At saka ano pong pananaw nyo tungkol dito? Anong paniwala mo tungkol sa toxic theory? Kasi every time may theory na inilalatag sa akin, merong actual definition yan sa Google, tapos meron ding definition kada tao. So anong pagkaintindi mo ron? Kung sa akin po, pag sinasabi po kasing toxic theory, ang pinatutungkulan po sa akin, tungkol po sa pagpapakasal. Pero gusto ko rin po malaman yung kung ano pong pananaw niyo po. Anong pagkaintindi mo sa toxic theory? Ano po, na kung sino po yung kumbaga, halimbawa po ako, meron po akong karelasyon, matagal na po kami, dekada na. Tapos hindi pa po siya nagbibigay ng sign na pakasalan ako. Tapos nakiwalay po kami. Tapos nakahanap po siya ng iba. What parang pinakasalan niya. Yun po yung pagkakaintindi ko. Merong ganun eh. I will say, pumapasok kasi yan dun sa level of comfortability. Sobrang komportable na kasi nung lalaki dun sa babae to the point na dahil nga nag-live-in na sila, nawawalan na tuloy ng purpose para magpakasal pa. Kasi ano pa mapapala ng lalaki pag nagpakasal pa siya dun sa babaeng napasakan niya na naman. Pero I believe dun sa konsepto kasi ng naniniwala ako sa konsepto ng kasal eh. Kasi dalawa yan eh, 'di ba? It goes both ways. Una, ibababa ko muna sandali ito. Medyo nahihirapan kasi ako rito. Dahil lang ayusin ko lang muna sandali ito. Baba ko lang muna sandali itong isang balde rito. Medyo mahirap eh. Nakatingkayit ako eh. Improvise lang eh. Improvise lang. Kung ano lang muna meron tayo ngayon, bawal muna maarte. Kasi nasa bundok tayo. Pagka nasa bundok ka, very scarce ang dito eh, resources dito eh. So dahil scarce yung resource, kung ano yung meron, yun ang pagtiyagaan. Hindi ba ito katulad ng Metro Manila na kahit anytime pwede kang umorder sa Shopee ng lahat ng kailangan mo eh. Dito medyo mahirap eh. Pupunta ka pa sa bayan, ang layo, 1 oras mahigit ang bayan dito. Ano yung may tumunog? Christmas. Christmas. Kala ko kung ano. Okay. Meron talagang ganun. Alam mo, ingat kayo sa mga emotions nyo Pilipinas. Ingat kayo sa mga emotions nyo. Kasi may mga nakita na akong ganyan. Yung mga konsepto na sobrang tagal na magkasintahan nitong dalawa, tapos naghiwalay sila. Yung kumalas ngayon, nakipagkasal ka agad dun sa bago niya, na halos 3 buwan pa lang sila. Merong ganun. Tapos pagkatapos nun, magiging miserable ball. Halos hindi mo na nakilala yan eh. Diba? Yung nakilala mo sa mahabang panahon, ayun, hiniwalayan mo na. Kilala mo na yun eh. Kabisado mo na ugali nun. Naghiwalay kayong dalawa. Yung bagong ngayon, kakikilala mo pa lang, sobrang excited mo dyan, nagpakasal ka kagad dyan. Sa mas madalas na pagkakataon, ikakasira mo ng buhay yan. Meron talagang ganun, totoo yun.
Hindi lahat applicable yan. Pero meron talagang totoong ganun. Kasi nakakita na ako ng ilang kaso na ganyan eh. 10 taon na silang magkasintahan, naghiwalay, tapos yung bago ngayon, pinakasalan, 3 buwan pa lang ang nakakalipas mula nung maghiwalay sila nung 10 taon. Merong ganun. Totoo yun. Ingat lang kayo sa emosyon nyo kasi mas madalas na pagkakataon, mamamali ka talaga dyan. Hindi magiging tama yung ganyang konsepto. Hindi mo pa kilala yung bago mo. Sa mas madalas na pagkakataon, yung totoong ugali ng tao, lumalabas yan sa unang taon. Minsan sa pangalawang taon nga eh. Meron akong mga nakilala, lumabas lang yung ugali nila pagkatapos makasal eh. So kilalanin nyo muna ng husto, inisin nyo muna ng husto kung kaya, magalit muna ng husto, tapos tignan nyo kung kaya nyo yung galit ng partner nyo. Yun ang isasuggest ko sa inyo. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, sister, meron ka pa? Meron pa po. Okay. Ano pong paniniwala nyo sa, ano pong pinagkaiba para sa inyo ng greatest love, pure love, at saka the one that got away? Ano pong difference din sa inyo at paano po yun ano po yung ibig ko sabihin, ano po yung application nun sa bawat tao kung sakaling pili po sila? Greatest love, ano pa isa? Pure love po at saka the one that got away. Yung pure love, diretso, yung the one, alam mo, hiwa-hiwalay yan eh. Yung tatlong konsepto na yun, magkakaiba. Okay, so unahin muna natin doon sa greatest love. Sa madalas na pagkakataon, yun yung talagang ka-jibe mo talaga ng gusto at kasundo mo talaga ng gusto at kapusuan mo talaga ng gusto. Yung pure love naman, iniaalay yan sa Diyos diretso. Walang halong kaipokrituhan, walang halong kaplastikan, walang halong panloloko ng kung ano man, walang halong libog. Yun, pure love. Iniaalay yan sa Diyos. Yun ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Tapos yung one that got away naman, yung pure love at saka yung greatest love mo, naghiwalay kayo. Aray. Sayo ko yan, Cha. Ay, sakit nun. Tangina, pure love mo na, greatest love mo pa. Tapos, naghiwalay. Sakit. Sarili mo ng karanasan yan, ha? Tangina mo, ayos ka. Sakit ng puso ko, bro. Loko mo. Si Raulo. Masakit lang. Ay, nako. Paghiwalay. Okay ka na, sister? Sakit. Tangina mo. Ay. Pagka ganito, alam mo, malamig pa naman yung panahon, putang inang yan. Parang gusto mong sumat. Oo. Aray ko. Pwede kaya tayo lumipat doon sa lamesa? Lipat tayo doon. Medyo maliwanag ng bagay. Hindi, lumipat ako dito. Pinakita mo lang. Ang ganda eh. Wala naman, dilim na eh. Kaya, kukunin ko lang to. Nakaano ko eh. May dala akong 2 bote ng gin dito. Walang laman tong 2 bote ng gin eh. Pero ano to? Ginagawa ko lang sandalan nitong cellphone. Hindi ko nadala yung stand ko eh. Lipat tayo rito. Ano tayo? Ito. Dito tayo. Ayun, no, sakto. Okay, pakapwesan tayo na maayos. Okay, pagbigyan ko muna isa, sister ha. Sige po. Okay, sige. Thank you very much. Bye-bye. Kabilang tayo. Okay. Lipat tayo rito sa maliwanag. Yan, dito tayo ngayon sa maliwanag. Asan yung ito ng kape? Ha? Sige, lilipat ko. Sige, liwanag. Sa madilim. Tunay kami. Gusto niyo yan eh. O sige. Okay, tayo. Yeah, ayan, ayos. Naka-live ako ngayon. Everybody, hello. Thank you very much. Okay lang, nagtatagay kami. Oo, ayos lang yan. Relax lang. Ay! Naulog. Marshall po na. Sige, Charlie, shoutout sa'yo. Charlie knows homestay. Talikod ka. Nasa likod mo eh. Yan, Charlie knows. Yan, homestay. Si Kuya Charlie. Okay. Ay, ko. Ano ba ito? Sumabit ako. Teka lang. Okay, game. Okay. Baka na uli. Game, next. Medyo mahaba na yung listahan. Ha? Ayan. Okay, sige. Thank you very much. Okay. Sumabit yung puwet ko eh. Ay, dito na ulit ako. Sumabit yung puwet ko eh. Hello, brother. Good evening. Taga saan ka? Taga saan ka? 4K. Batangas. Teka lang, lakasan ko lang yung volume. Okay. Ano tanong mo? Dapat gawin sa mga katampok ng kapitbahay. Huwag pansinin.
Alam mo, choose battles that you can win. Wala kang ipapanalo dyan dahil kapitbahay mo yan. Pagka kapitbahay nyo, alam mo, simple sikreto lang dyan, dapat tropahin nyo kapitbahay nyo para di kayo nagkakaproblema. Pag wala talaga, talagang siraulo talaga yung kapitbahay nyo, edi wag nyo na lang pansin, napakaraming kailangan gawin, wala na kayo dapat oras dyan sa mga ganyang kapitbahay pa. Yung issues ng kapitbahay, wala na kayo dapat oras dyan. Pag marami ka pang oras para pansinin pa yung pagkamata pobre ng kapitbahay mo, di hindi ka pa masyadong busy sa personal na buhay mo. No. Diretso, isipin mo ako ba palagay nyo, may pakialam pa ako sa kapitbahay? Oo, pagkakamustahin ko yung kapitbahay ko. Pero para pag halimbawa may issue yung kapitbahay ko sa akin, may oras pa ako para doon. Putang ina, wala akong oras para dyan. Wala akong oras para dyan. Dapat sobrang busy nyo sa mga personal na buhay nyo. Wala na kayong oras para pakialaman pa yung mga kaputang inahan ng mga issues ng mga kapitbahay. Dapat ang kapitbahay mahalin nyo. Pag ang kapitbahay nyo ayaw kayong mahalin, huwag nyo na lang pansinin. Busy kayo dapat. Kuha mo yun? Kuha mo yun? Okay. May follow-up question ka pa? Okay, thank you very much. Bye-bye. May nagkakita sa'yo. Ano daw kailangan gawin sa mata pobreng kapitbahay? Ba't niya ng kapitbahay? May pakialam pa. Deadmine nyo na lang. Wala namang pakinabang yun. Tapos lang. Ay, yung ano, rango yun, balim. Yung jacket ng tip, yung uwan. Yung tumutunog eh. Okay, next tayo. Kung wala yung isa na yun, next na kagad. Ace. Hello everybody. Kamusta kayo dyan sa Facebook? Ang balita sa inyo. Anong balita sa inyo? Dubai, Happy New Year. Merian. Diba? Habang nag-aantay pa ako dito sa kabila. Uy! Sombrero ako dito sa galing. Okay, next tayo. Kaya nga, Alvin Larupay. Okay, sunod-sunod ko na lang to. okay lang. Natawag na ako ba? Sagit. Brother, miss ka namin. Miss ko na rin kayo. Medyo matagal akong hindi nakakapag-live kasi mahina talaga yung signal sa kung saan-saan ako pumupunta eh. Chamba lang talaga. Alam mo yung ginagawa ko na lang ng paraan para kahit pa paano live pa rin every now and then. Alvin, good evening brother. Taga saan ka? Alvin, good evening brother. Taga saan ka? Alvin. Okay, next na kagad. Next na kagad. Pagka wala. Punta ka lang dito na nangyari gain ba? Binito ka rin yung gawin. Ano nangyari? Okay na. Nagamok. Kaya na, normal lang naman yun. Wala namang bago. May crazy. Nakainom yun ano? Hindi tiga dito. Hindi tiga rito. Mentally. Mental. Sige sa bato. Okay, Ito understood. din. Pero, anyways, Sarawan. sige. Si James. Pero si James. Ingon si. Saan ka na po niyan, idol? Nandito ako sa Buskalan ngayon. Dito ako sa Buskalan. Napakaganda rito. Lugar ni Wangod. Lugar ni Apo Wangod. Okay, next tayo. Wala. Sige, next tayo. Sunod-sunod lang. Sige. Yung mga nauna yata, wala na yata rito. Ito. Ayos. Cross. Hindi ko alam paano pa pronounce to. Brother, good evening. Taga saan ka? Cavite. Okay. Ano tanong mo? Basta itatanong ko lang kung ano yung pananaw nyo sa sinabi na hindi ka lang pakinggan sabi ng matatanda dahil matatanda rin. Totoo yun. Tama yun. Tingnan mo, isa sa mga pangit na konsepto na itinuturo sa atin ng mga matatanda, yung konsepto na kapag, alam mo yung, meron kasing mga nagre-revolve na nagsisirculate na mga ideologies galing sa mga matatanda eh. Isa sa mga hindi ko gustong konsepto rito sa Pilipinas, na alam mong nakakahirap talaga, yung konsepto na ang ginagawa, nag-aanak ng marami. Tapos, anong dahilan bakit mag-aanak ng marami? Para pag yung mga anak nila nagtatrabaho na, yung mga anak ang magbibigay ng pera dun sa tao na hindi pa naman masyadong matanda, 40 pa lang, 50 pa lang, pwede pang magtrabaho. Tinatamad lang magtrabaho. Tapos ang tawag nila dun, para may mag-aalaga sa atin pagtanda natin. Yun ang tawag nila. May mag-aalaga. Hindi masyadong magandang konsepto yun eh. Kasi proven na yan dito sa Pilipinas na pag alimbawa, ang anak mo nag-anak na, kumakalas yan. Pag ang anak mo nag-asawa na, kumakalas.
O ngayon, ano ngayon ang ibig sabihin? Yun bang anak mo, pabibigatan mo? 'Di ba? Hindi masyadong magandang konsepto yun. Ang mas magandang konsepto, yung katulad nung kay Solomon. Ang sabi ni Solomon, ang mabuting tao ay naghahanda para sa anak ng kanyang anak. Ikaw yun. Kaya, Apo. Di ba? Ultimo hanggang sa apo pinaghahandaan ng isang mabuting tao. Yun ang mas magandang konsepto. Kasi ang sabi rin ni Pablo sa Biblia, narito, ako'y handang pumarihan sa inyo at hindi ako magiging pasanin ninyo sapagkat hindi nararapat na ipagtipon ng mga anak ang mga magulang, kundi ang nararapat ipagtipon ng mga magulang ang mga anak. Ang may trabahong magpamana, magulang papunta sa anak, hindi mula anak papunta sa magulang, baliktad yun. Pero dito sa Pilipinas, merong konsepto na yung mga magulang nag-aanak ng marami para pag tumanda sila, yung mga anak nila gagawin nilang gatasan. Ayaw nilang magtrabaho. Ayaw nilang mag-ipon. Ang gusto nila, yung mga anak nila ang magbibigay ng pera sa kanila at magiging pabigat sila sa mga anak nila. Hindi magandang konsepto yung ganun. Kaya tama yung sabi ni Machiavelli. Naniniwala ako ron. Baba? Follow up, brother. ma ma-applicable ba siya pagka halimbawa gagawin mo naman siyang example kung kumbaga hindi man ako matuto sa kanya ng tamang direksyon. Mhm. Kakamali ka para hindi ko gayahin. Oo, kasi lahat naman ng tao may pakinabang, brother. Ultimo tanga at saka bobo, may pakinabang. Sila yung pinakamagandang halimbawang huwag mong kopyahin. Di ba? Parang katulad ng mga basher ko rito. Meron ako nakita rito, isa sa mga basher, ang sabi niya, so matalino ka na niyan. Hindi. Pero kung gagawa ka ng sarili mong page, maintindihan mo, hindi ganun kadali ginagawa ko. Oo. Isa ko lang naitanong sa inyo to. Yung maibeler. Oo. Yung fear. Then, If you cannot both. boss by kung nag-start ka pa lang ng business, ikaw yung pinaka-boss. Applicable ba siya kung ikaw yung nag-start pa lang ng business mo? Oo, brother, diretso. Diretso, oo. Applicable siya. Kasi tinan mo, isipin mo yung konsepto. Sige, tuloy. Ang sagot mo sa akin is, hindi piliin mo yung pagmamahal. Kasi, andyan ka na sa posisyon mo na ganyan ka na. Andyan na yung start. Ang yung mga nag-start pa lang. Pag nag-i-start ka, diretso, I will go for both. Nga lang, kung hindi nga lang talaga gagana, I would rather be feared than loved. Kasi isipin mo yung konsepto na ang empleyado mo walang takot sa'yo. Madaling magpapalit-palit ng empleyado. Pero ito trouble mo, kahit mahal ka ng empleyado mo, kapag ka ang empleyado mo klepto, magnanakaw pa rin sa'yo yan. Kahit pa mahal ka ng empleyado mo. Hindi pa ba kayo nakakita ng mga employer na kinukupal at ninanakawan at hindi nagtatrabaho ang empleyado pag ang employer nakatalikod? Pero yung mga employer naman nila, matitinong mga tao naman, ipinapasyal pa nga sila every now and then eh. Kasi nga, wala nga kasing takot sa kanila yung empleyado nila. Yun ang isa sa mga problema pag ang empleyado mo, walang takot sa'yo. Mahal ka lang ng empleyado mo. Tapos ang problema niyan, mahal ka lang pag nakaharap. Pero pag nakatalikod ka, hindi nagtatrabaho, ninanakawang ka pa. Ito kasi, Bustay, hindi ko alam kung tama ba itong nag-uusap ako. Kasi para sa akin, kung halimbawa na ikaw yung boss or ikaw yung amo din. Ang takot, nakakabuo ng respeto. Totoo. Nakakabuo ng betrayal. Totoo. Tama yun. Maganda yun ang isip mo. At saka isa pa sabi rin ni Gary Vaynerchuk the best way to run a business is through dictatorship. Sabi ni Gary Vaynerchuk yun, ang pinakamagandang paraan para patakbuhin ang negosyo, dictatorship. Maaaring hindi maganda yun kung papatakbuhin mo yung bansa. Pero sobrang ganda ng konsepto ng dictatorship kapag ka negosyo pinag-uusapan. Ngayon, hindi naman ang ibig sabihin ng dictatorship sobrang tanga mo, sa'yo na lang lahat galing, ultimo idea sa'yo din. Siyempre, kailangan mo rin makinig sa mga idea paligid mo. And then, ikaw mag-isa magdidesisyon. Yun ang sikreto. Ikaw mag-isa magdidesisyon. Hindi pwedeng lahat na lang ng bagay, puta, pinadidesisyonan mo sa kung sino-sinong empleyado mo. Ikaw pa rin dapat ang decision maker, yung ultimate na decision maker. Lalong-lalo na sa mga hardest decision tungkol sa, alam mo in general,
yung direksyon ng mismong negosyo. Maliban na lang kung sobrang laki na ng negosyo mo, pwede kang chairman na tapos mag-hire ka na ng CEO. Doon na ngayon papasok sa iyo yung mga nakatapos ng kolehiyo at ang talagang trabaho talaga ng mga yun, magmaneho talaga ng mga kumpanyang malalaki. Pero kung sobrang liit lang ng kumpanya mo, sa'yo dapat galing ang desisyon. Para wala kang pwedeng sisihin. Ikaw lang mag-isa yung pumalpak, ikaw lang mag-isa yung tumanga, ikaw lang mag-isa yung bumobo, wala kang masisising kahit na sino, pero ang ibig sabihin nun, pag pumaldo, ikaw din mismo ang dahilan kung bakit pumaldo at hindi mo utang na loob kahit kanino. Kung yun? Follow up, brother. Ganda ng mga tag mo, ha? Tanong ko yung kay Maibel, hindi ko nga lang kasi Oo. Papalitan ko ng mainit. Ay, thank you, brother. Alam mo, ang pinaka-ultimate nun, yung mahal ka ng empleyado mo pero takot din sa'yo empleyado mo at the same time. Yun ang pinaka-ultimate yun. Pero kung hindi mo magagawa parehas yun, simulan mo muna sa pagkatakot muna sa'yo ng empleyado. Kasi yung mga empleyado mong hindi mananatili sa'yo, alam mo na umpisa pa lang hindi ka magsasayang ng resource dahil natatakot nga sa'yo yung empleyado. Ngayon, yung mga empleyado naman na nananatili sa'yo, they will build respect for you. Meron silang respeto sa iyo na dahil takot sila sa iyo, hindi sila gagawa ng katarantaduhan sa loob ng bakuran mo. And the only way para makagawa sila ng kagaguhan, lumaya sila sa loob ng bakuran mo at sa ibang bakuran nila gawin yun. Yun ang pwede. Tapos, later part, yung mga tao na yun na nagkaroon na ng takot sa iyo, yun na rin yung mga taong makaka-build ng pagmamahal sa iyo kapag maayos ang management mo. Doon na nagkakatalo yun. Paano mo tratuhin ang empleyado? Oo, sa umpisa, takot lang yan sa'yo. Pero later on, mako-convert yan into pagmamahal na may halong takot, na may halong respeto kapag marunong kang mag-handle ng tao. Tingnan mo, katulad yung sa akin sa Project 1M. Project 1M is thriving. Considering na December ngayon, brother, lintik ang tumal dun sa DOMSA. Pagka December, talagang sobrang lintik talaga ang tumal sa DOMSA. O, pero tingnan mo, buhay na buhay pa rin yung Project 1M dun. At yung mga dating tao, sila pa rin yung mga tao dun kahit halos 1 buwan na akong wala sa Project 1M. Bakit? Kasi halo na yan. Nung natatakot sila sa akin na gumawa ng kalokohan, plus may respeto sila sa akin, plus mahal din nila ako bilang employer nila dahil alam nila na mahal ko rin sila bilang mga empleyado ko. Yun. Boss Chay, paano yung magsasabi kung makukuha mo siyang parehas? Panahon talaga, brother. Isa pa, yung kung paano mo rin tratuhin ang empleyado mo. Kasi hindi mo gustong lahat na lang ng panahon takot sa'yo empleyado mo. Ang worst na hindi mo gustong mangyari dyan, dahil sa lintik ang takot sa'yo ng empleyado mo, imbis na dapat nagsasalita siya sa'yo ng tungkol sa mga problema sa loob ng negosyo, natatakot siya sa'yo. Hindi mo gusto yun. Kasi merong mga ibang empleyado ko na ganyan yung problema in the past. Dahil sa sobrang takot sa akin, hindi na nagkikwento. Ngayon, sa ganun naman, dapat meron ka ng standard para sa sarili mo. Na yung mga tao lintik ang takot sa'yo, na sobrang takot at takot talaga, kusa na lang aalis. Pero yung mga taong kahit papano, may mental fortitude, may emotional fortitude, may tibay ng dibdib, mananatili sa'yo hanggang tumagal sila para mabuo na rin yung pagmamahal nila sa'yo. Pero nakadepende sa approach mo sa kanila yun. Siyempre, sa'yo pa rin nakadepende yan kung ano mararamdaman ng mga tao mo. Sa'yo nakadepende yan bilang may-ari ng negosyo kung anong mararamdaman ng mga empleyado mo. Pag kupal ka at nararamdaman nilang kinukupal mo sila, pagkakaisa ka ng talikuran ng mga yan. Pero pagka ang empleyado mo, marunong ka ng konsepto, natakot sa iyo ang empleyado mo, at the same time, ramdam din nilang mahal mo sila, hindi ka pagkakaisahan ng mga empleyado mo. Takot silang magsalita ng hindi maganda tungkol sa iyo, pero at the same time, meron silang sapat na pagmamahal sa iyo para yung mga sinasabi nila tungkol sa iyo may halong pagmamahal. Hindi galit ang nararamdaman. Kasi in case lang na hindi nyo alam, yung konsepto ng takot, pag nasobrahan yan, nagiging konsepto ng galit yan. Dapat ang conversion yan from takot papunta sa pagmamahal. Hindi from takot papunta sa galit. Galit sa'yo, empleyado mo. Tangin ang hirap nun, ha? Parang tapos. Totoo. Strike fear muna sa umpisa. Para alam niya na hindi siya, yung mga natutunan niya sa labas, na kung ano nung kalokohan, hindi niya pwedeng gawin sa loob ng bakuran mo. Meron niya ako isang empleyado munti ka na Munti ka na sa akin talaga. Munti ka na talaga sa akin. Kasi sukat ligawan ba naman yung empleyado kong babae doon sa loob ng bakuran ko Sinabi ko na sa kanya, diretso, ano ba, nandito ka ba para magtrabaho? Nandito ka para manligaw. Diretsoy mo na lang ako. Kasi diretsahan, hindi uubra yung kalokohan mo rito. Puta, nanginig siya
Oo, ganun lang. Kasi sabi mo, personal na buhay pinakikialaman. Hindi, during working hours yun, ano ka, nagliligawan, putang ina. Eh, hindi pa naman ako payag doon sa ganun.